Tesla po kayo, ang pina-follow natin is yung itong American Welding Society na terms, okay? Kasi una-una nasakop din tayo ng US that time, so mas naging familiar tayo sa terminologies nito. Kasi ang China meron din eh, pati ang ibang bansa meron din sarili. Pero ito yung ginamit natin, okay? Mas popular ito. You may also hear this process called manual metal arc welding or MMA welding. Okay, so ito po yung term para sa global, no? Pag sinabing global, ito po yung lahat alam. Okay, ibig sabihin, yung SMAW kasi specific for American. Eh. Ito naman po, yung parang general term for the, syempre, lahat yan, yung mga bansa pinapalo yan. So ngayon, maririnig nyo lang po ito, pag bumili kayo ng welding machine, minsan nakalagay ito sa welding machine nyo, MMAW welding machine. Okay, so ang reason po niyan, kasi ito, parang lahat ng mga bansa alam to. Pero yung SMAW hindi. Kaso dito sa atin, ang akala ata natin, yung SMAW, para sa lahat. Hindi, US version lang ito. Okay? So, manual metal arc, basically same lang po sa SMAW at saka sa manual metal arc welding. Pareho lang sila. Okay? Baka kasi malito kayo, pag bumili kayo ng welding machine, tawag nila MMA welding. Tapos nun, meron ka maririnig, marunong ka ba mag-SMAW o SMAW? Wala, ang bit-bit ko lang, MMAW, pero pareho lang pala yun. Okay? So, tatandaan nyo, pareho lang po yun. Some people refer to this process simply as arc welding, but shielded metal arc welding or stick welding is just one of many types of arc welding. Okay, pag sinabi pong welder ka, hindi po sinabing welding para sa bakal agad. Okay, kailangan ang term para po sa inyo, arc welder, okay, or arc welding. Kailangan po ng kuryente para po makapag-weld kayo. Kasi marami nagtatanong sa akin, sir, bakit gano'n? Bakit sa inyo arc welding, sa iba welder lang? Kasi po meron din tinatawag na pipe welders, no? Yung mga pipe welders na PPR, mga plastic, welding rin po yan. Tandaan nyo yung term na welding is to join two pieces, di ba? Or at least siguro, ipagdikit yung isang bagay. So nangyayari po, maraming method para idikit yan, pero iba-ibang material. Okay? So dito, pagka metal, most likely po, mag-arc welding kayo or tutunawin nyo siya using electricity, di ba? Okay, so ito po yung mga different types of welding machines na available sa atin. So magugulat kayo na sobrang dami pala, pero lagi nyo lang nakikita yung stick weld, right? So makikita nyo po yung gas metal, napansin nyo bakit shielded metal arc, okay? Tandaan yung pinaka-weakest state po ng isang metal is yung natutunaw siya. Okay, bakit so yung pag natutunaw? Kasi nga po, may chances na pumasok yung different gases na pwede mag-corrode dun sa metal pag tumigas na siya. So ang ginagawa po ng mga tinatawag nating gas, hindi po siya painitin, okay? Pinoprotect niyo po yung sarili niya doon sa iba-ibang gases na pwede mag-penetrate. Akala kasi nila ba, pagpunta ka sa metal workshop, merong mga tangke ng gas doon, di ba? Akala nila pang painit yun. Hindi po, no? Hindi siya pantunaw ng metal. Pang protection ng molten metal kasi ang tumutunaw sa metal ay yung kuryente. Okay? That's why ito po, mayroong gas type, which is yun nga po yung mga mas malalaki na machine. And meron din po yung tinatawag ng gas tungsten. Gas tungsten, ito naman po, specific for para mga precious metals. For example, stainless, mga ganyan, aluminum, brass, mga copper, pwede na lang yan. And then itong shielded metal, ito po yung stick weld, di ba? Naalala nyo? Okay, so wala siyang gas, pero meron siyang flux. Okay, ano po ba yung flux? Nakita nyo parang semento doon sa electrode. Okay, yung stick na yun. Imbis po na gas yung mag-protect sa metal, yun, pag natunaw din po siya kasabay ng molten metal, ipoprotect niya yung molten metal doon sa different gases pati sa moisture. So no need na ng gas. Ang advantage lang po niyan, hindi na kayo bibili ng tangke. Kaso may certain use po siya. No? So makikita nyo rin pagka natunaw yan, titikas siya, tapos tinitik-tik nila, pinupukpuk po nila ng martilyo para po matanggal. Kasi yung flux, pag natuyo, magiging slag. Yung slag po, parang residue lang yan. No? So pag sinabing residue, hindi po siya metal, parang obsidian glass, ganyan po siya. Hindi na po kasi didikit yung susunod nyo na patong in case po nababalikan nyo yun pag hindi nyo tinanggal yung slag or yung flux na tumigas. Okay? And syempre yung flux coil din po yung gagamitin natin. Walang gas, pero may flux po yan sa loob ng wire. Imbis na nasa labas ng stick, di ba yung stick po natin sa labas, yung flux niya, ito po nasa loob. Yung stick na yan, makikita nyo sa gitna niya, may nakapalaman dyan. So, galing yung pagkaka-invento, no? Kasi imbis na sa labas nila nilagay, kaso nagbe-bend kasi yan dahil naro-roll siya, di ba? Pwede pong mag-crumble yung yung flux. Kaya ang ginawa nila, pinalaman nila sa loob ng wire na manipis. So, ang galing, may nagpo-protect pa rin sa molten metal.
Tapos ito naman po submerge, ang akala nila ay submerge, para sa ilalim ng tubig. Okay, so ito po, lahat po yan pwede talaga sa ilalim ng tubig. Okay, tandaan nyo, hindi po kayo makakuryente doon kasi nandun lang sa dulo yung kuryente. Okay, wala po yan, kahit mag-welding kayo sa ilalim ng tubig, hindi kayo makakuryente. Napansin nyo may mga nag-welding doon, stick lang din gamit nila. Yung submerge po, ito po yung ginagamit sa mga thicker material. For example, gagawa po kayo ng barko na ganito kapal yung bakal na i-weld. Pag kinamay nyo po yan, sigurado ko, matagal po, no? So, ang ginawa po nila, meron pong machine na yung kanilang flux, parang buhangin. Okay, so, kunyari po, yung tiles natin, ito, i-welding natin yung gitna na yan, di ba? Lalagyan po nila ng flux yan na parang pabundok na buhangin. Okay? And then, meron pong machine dyan na tutunaw doon sa gitna hanggang doon sa maweweld na yung dalawa na pagitan na yan. Okay? So, sabihin, yung submerge po, nakasubmerge lang yung electrode doon sa dulo ng nakamount na flux. Okay? Kaya po tinawag na submerge. Pero hindi dahil sa nasa ilalim ng tubig. Okay? So at least i-correct natin yung mga part na yan. Okay? So lahat po yan welding machine may mga specific uses na. Okay? For example, kaya tayo nagagas po kasi una-una, meron po kasing residue yung flux cord, no? O kaya yung mga shielded metal o yung SMAW, meron pa pong kailangan tiktikin. Paano kung nagmamass produce ka ng kotse? Imagine nyo po sa dami ng welding na yun, ang dami nilang gagrinderin, dami nilang lilinisin. Ito po, wala na kasing residue. Okay? So ito rin pong mga stainless. Wala na. Yan po may konti lang, pero yung gas po, yun yung reason. For mass production, tsaka mas malinis. Kahit yung magawa ng mga tambucho, mga stainless na railing, pag marami pong sobra-sobra yan, ang pangit tignan. Okay? So yung reason, ba't gas ang ginagamit nila para mag-shield dun sa molten metal. Di ba? Ang galing nung simple lang naman yung reason bakit nila ginawa yung mga yan. Okay? So yung shielded metal naman kasi yung stick, pang malalakihan po kasi sila. Okay? So yung sabihin, may oras pa silang or space para grinderin yan. Okay? In stick welding, an electric current flows through a metal electrode or stick. An arc forms between the end of this electrode and the workpiece. The arc connects both the metal in the rod and the metal in the pieces to be joined. The metal from the electrode is ejected into a molten weld pool and mixes or coalesces with the workpiece. The metal in the workpiece is called the base metal, and the metal added to the joint from the electrode is called filler metal. Stick welding always adds filler metal to the joint. Because the electrode is constantly melting away and becoming part of the welded structure, stick welding is known as a consumable electrode process. As the electrode is heated by the arc, some of the covering of the electrode releases protective gases that shield the weld and help stabilize the arc. The remaining covering melts and covers the molten weld pool with a protective slag layer. This slag layer protects and helps shape the weld as it solidifies, but it must be removed when the weld is cooled. Since the gases generated by the flux covering are able to completely protect the molten weld, there is no need for other shielding equipment such as high-pressure gas cylinders, regulators, or hoses. Okay, so yun po yung reason, no? Hindi na kailangan ng gas kasi kung may flux na. Pero ito po yung maganda explain dito. No? Pag pinanood nyo po kasi lahat yung nasa YouTube, ang pagiging problema dyan, yung pag-intindi dun sa video. No? Kasi ito nag-a-assume na meron na kayong idea agad. So napansin nyo po itong part na to. Pag nag-welding po sila, napansin nyo may gap in between. Tandaan nyo kung gusto nyo po mag-practice ng stick, ito po yung tandaan nyo, ito kasasin nyo lang maririnig. Huwag nyo pong hayaan na ito dumikit dun sa bakal. Kailangan po may konting gap. Kasi kung walang gap, hindi po mag-start yung arc. Okay, hindi po magkakaroon ng kuryente na tutunaw dyan sa metal. Kaya lang po namin dinidikit parang sa matches or yung sa mga posporo, no? Pag kinalabit nyo po yung metal, mag-start yung spark, tapos nun, kailangan hatakin nyo ng at least mga 1 mm yung distance na yan. Para po hindi dumikit. Napansin nyo yung iba pag nagpa-practice, parang dumidikit lagi. Ibig sabihin ayaw na matanggal. Kasi nga po, pag spark niya, hindi niya ina-atras. Dapat hatakin niya ng konti or magkaroon ng gap at least 1 mm para po mag-start yung arc. Kasi kung wala po yung arc na may gap doon, hindi po siya magtutunaw ng bakal. So mangyayari, didikit na po yung mismong rod nyo doon sa sa metal. So isipin nyo, sa dami-dami nung nagpa-practice mag-welding, eventually lang na malalaman yan pagka matagal na niyang pinaulit-ulit. Pero at least may ahead na po kayo kung gusto nyo mag-stick. Kasi itong stick para sa makakapal. Okay?
Kung mapapansin nyo, ito po, merong layer na tumitigas, no? Ito po yung natutunaw din na flux. And then, magsesettle po yan doon sa top ng layer ng metal, molten metal. And then, after po yan, pag tumigas yan, kailangan nyo tiktikin o tanggalin pag gusto nyo pa pong patungan ulit yung wineld nyo. Kasi may chances po na na-miss out nyo yung isang space, may butas. So, kailangan balikan nyo yun. Tandaan nyo, pwede nyo pong balikan yung winelding nyo. Hindi naman po sinabi na isang pasada yun na. Pwede pong balikan yan. Okay? This slag layer protects and helps shape the weld as it solidifies. Okay, so bakit po niya ini-stabilize yung welding din? Minsan po kasi yung kuryente, pagka tinapat nyo dyan, yung kumbaga yung flux po, nag-stabilize din yung weld. Kung po walang flux yan, tatalon-talon yung kuryente on left and right. Pero kung meron siyang flux, focus siya dun sa isang spot. Yun po yung reason kung ba't may flux din. Maraming purpose si flux to. Every now and then, maririnig nyo yan sa bagay na kailangan idikit. For example, yung mga soldering iron natin, may mga flux din yan to stabilize and syempre prevent yung pag-shifting ng mga init, transfer ng heat, kasi yung po yung nag-stabilize doon sa i-weld nyo. Soldering sa electronics, kasama rin po yan. Okay? So ito pong chinichip nila dyan, yung po yung sinasabi ko na slag na tumigas. Okay? So ito po ang advantage kasi nito, pagka yan tinanggal nyo, nakita nyo, maganda po yung weld sa ilalim. Pag wala pong ganito, magulat kayo, parang talsik-talsik lang ng pins ng bakal yan. Hindi ka mukha nito na parang nag-aalon-alon siya. Kasi sinishape tree niya yung molten metal. Kumbaga papaganda niya yung weld. Okay? But it must be removed when the weld is cooled. Since Naawa nga ako sa mga bata kasi doon sa isang shop na pinuntahan ko sa Valenzuela, pinupulot po nila yan. Akala nila mabibenta yung slag. Hindi nila alam, hindi na po bakal yun. Ano lang yung glass. So, ang napupulot lang yung mga parang tunaw na metal, pero yung slag hindi. So, buti binanggit ko kasi nakakalimang sako na sila, puro laman lang. Ano lang, kasi pinayaan naman nung site na maglinis sila doon. Yun lang, yung mga bata, doon sa gilid-gilid. Kaso nga lang, ang pinupulot nila yung slag. So, wala silang idea na hindi naman bakal yun. Tandaan nyo, hindi po bakal yun. Glass material lang. Okay? the gases generated by the flux covering simple. Sometimes the only controls on the machine are current and polarity. Many important welding variables come from how the person doing the welding positions and moves the electrode. Okay? So, pag nag-test na kayo, marami po kasing tinuturo doon. Hindi lang po yung paano kayo mag-weld, yung position. Bakit po nakaka-affect yung position? Dahil minsan po pagka totoo niya si Test ang gusto gawin sa Pilipino para doon sa part ng welding, maging OFW kayo. Kaso nga lang, kung may trabaho ka naman dito, okay ka naman dito, gusto mo lang matuto mag-welding, hindi yun yung workshop para sa inyo, no? Or yung parang trade school para sa inyo. Kasi yung tinuturo ko nila doon, paano mag-welding ng mga awkward position, in case po na makapagtrabaho ka sa isang factory, gumagawa kayo ng barko. Kasi po yung welding position, pag na-master nyo po yun, kahit saan kayo mag-welding, magigets nyo. No? Ang problema, kung wala kayong training dun sa mga position, saka mga tips, meron pong mga bagay na kailangan consider. Yung posisyon ng kamay, muka, safety mo din. Tapos dun sa usok niya, marami yun eh. And pati po yung welding rod. May mga welding rod po na hindi pwede para sa nakatingala kasi natutunaw agad, papatak lang. So ibang welding rod din yung gagamitin nyo para doon. Yun po yung main focus ni Testa. Parang to create a skilled worker for parang export nga yung datingan eh. Okay? So kung gusto niyo lang matuto for craft lang, gagawa lang kayo ng table sa bahay niyo, ganyan. Enough na po itong klase natin para doon. Okay? So reason, ito pong mga position na yan, laki pong problema yan pagka ang alam mo lang puro dito sa ibabaw. Paano pag nakatingala na kayo dyan? Wala ka namang idea, natutulo pala yan pagka sobrang tagal mo siyang So maraming mga aksidente pagka hindi kabisado yan. Meron akong types of position, no? Kasi may tawag sila dyan, may term sila dyan, 4G, mga ganyan-ganyan. May pinadala sa akin na yung isang brand ng welding machine. So mamaya picturean nyo po yun kasi magigets nyo kung ano yung term. Kasi sa plan po ng mga architectural pati engineering, kung marunong man yung engineering at saka yung architectural, may mga details po kung yung gagamitin nilang welding rod, anong posisyon ng kamay para po doon. No? So yun po yung advantage kung medyo may idea kayo. Kasi meron pong bagay na awkward dahil sa gravity, no? Tutulo kasi yung mga yan. For this reason, the quality of welds produced by this process depends greatly on operator skill. Okay? So ito rin po, no? Marami nagsasabi na dahil daw ba sa skill ng isang metal worker, gaganda yung weld.
okay, may part po yan. Pero kung maling equipment yung gamit mo, hindi po gaganda yung welding nyo. Okay? So napansin nyo yung mga gumagawa ng gate na tinawag nyo lang, ganyan. Makita nyo, ang daming sobrang weld. Tapos nun, hindi siya pantay, mga ganyan. Ay, ibang usapan po yun. Itong sinasabi niya, yung sa quality ng weld, kung alam nila yung posisyon. No? Pero dapat tama yung equipment. Okay? Hindi po dahil sa magaling lang siya. Kasi kung wala siyang equipment na maayos, kahit magaling siya, iba yung gamit niya. Di ba? Okay? In stick welding, two insulated wires are connected to the welding machine. One lead goes to a clamp, which is connected to the work. This is called the work lead. Okay? So ito rin mo po yung tinatawag nilang ground. Okay? Wala pong term na ground sa welding. Kasi hindi po mag-ground. Okay? Work lead po yung tawag namin dyan kasi tandaan nyo, yung welding po is short circuit na paulit-ulit. Narinig nyo yung zzz, ganyan? Yun po, parang laging nasasaksak yung saksakan nyo, tapos pumutok. Sabihin short circuit, makakasunog po talaga yun. Yun po yung reason kung ba't nasusunog yung ibang bahay kasi habang tumatakbo po yung kuryente tapos nagdikit siya sa isang surface, mag-iinit yun para mag-welding siya tapos makakasunog na. Okay, so ito po, controlled short circuit yung welding machine. Dapat nga yun ang term na tinawag din para hindi na nalilito yung iba. So ibig sabihin, kailangan po ng isang loop. Kailangan po magsasalubong yung kuryente. Itong work lead, ikaklamp nyo po dito sa workpiece nyo o yung inyong base metal. And then ito naman pong isa, ikakapihin po yung merong rod. Okay? The other wire goes to an electrode holder, the uncovered or grip. Yan. So pagka pinagdikit nyo po yun, ang matutunaw yung base metal. Diba? Kasi magsasalubong siya. Yun. So yun yung advantage kung alam nyo yung part nyo. Okay? So ito pagka nakakonekta nyo na po yun dyan, matutunaw yan gamit ito. Hindi pa pwedeng wala yung wala yung ground clamp or yung tinatawag nating work lead. Kasi pag wala po yan, hindi nakakabit yan, sigurado po yan, hindi siya maglulok or hindi mag-start yung arc niya. Okay? So tandaan nyo, meron din pong problema dyan sa work lead. No? Ang problema nito, ito yung. So kung makikita nyo po yan, paano kung mas malaki yung bakal, di ba? Na kailangan yung iklampan nito. Hindi niya magi-grip, di ba? So, meron po ang ginagawa namin, gaya nitong dito sa amin, meron kaming metal, na dyan na lang namin ikaklamp yan. Okay? Para lahat na ipatong yung metal dyan, ready for welding na. Okay? Meron naman po instances na wala kayo ng sheet metal, kaso nga lang gusto nyo sa trusses mag-weld sa gilid ng kailangan nyo po bumili ng ganito. Okay, so ito po magnetic ground clamp. Internet natin. So yun po, imbis na ito yung iipit nyo, ito po makikita nyo, may magnet yan, di ba? Tapos ito po, meron po siyang copper. So yung copper po, dyan nyo na lang ikaklamp yan, tapos ididikit nyo sa metal. Ito didikit na ito directly dun sa metal. Okay? So napakamura lang. Magtataka kayo, ba't yung iba, i-weldingin mismo dun sa... yung iba po ginagawa kasi, pag hindi nila maipit, kukuha ng bakal, i-welding dun sa mismong pesto, tapos ipitan ng ganyan. Meron naman po nabibili niyan. Mas mahal pa nga kahan ng Yossi dyan eh. Di ba? Para na-gets nyo kasi nga po, didikit. Tapos ikaklamp nyo na lang po dito sa ibabaw nito. Di ba? So bakit sila ayaw nilang mag-improve doon sa gamit? No? Alam niyo yung mangyayari po kasi pag welding kayo dun sa isang bagay para lang po ma-clamp nyo to, ang tendency niyan gagrinderin nyo ulit yun. Marami na naman dumi. Di ba? So, alam nyo, sabi nila diskarte daw yun. Pero sa akin, maling diskarte yun kasi another trabaho na naman. Ang kalat pa nung gawa mo, di ba? Diyos ko, 44 pesos lang yan. Di ba? So ito po, sana tignan niyo yung mga ganyan. And sana magkaroon kayo mentor din eh. Bibigyan ko po kayo mamaya ng calling card. I'm sure yung iba naman, bibigyan ko kayo ng calling card para po pag may tanong kayo, sir, paano ko ba ikakabit ito? Ganyan. Bibigyan ko kayo ng tips. Para hindi kayo nahirapan. Kasi ang dami na pong method na na-invento para po mapadali yung paraan. Yun lang, kailangan po maituro sa inyo. Kasi kahit mura yan, kung hindi mo alam kung anong tawag, hindi mo malalaman. Di ba? Okay, so yun po yung point turo natin. Okay? Yan po yung gagamitin nyo pag awkward po yung position para i-clamp yung ating ground clamp. No? Kasi hindi nyo makikipit talaga yun. Hindi kasi naging problema ko noon.
Tapos nag-search ako sa forums, way back ano pa, mga 2007. Start ako mass produce. Kailangan po namin matibay yung metal. Kasi pag hindi, wala. Mga 3 araw lang po yan, sunog na yan, sira na. So, ganap akong method para hindi pinahirapan magkabit. Okay? So, ito po yung next natin part ng welding electrode or yung round. Napansin nyo, may groove po itong grip end, no? Bibili po kayo ng ganyan yung may groove lagi. Bakit? Kasi consumable electrode kasi yung welding rod natin. So, tendency, pag ito po, flat lang, at sinubukan nyo idikit sa metal, dudulas lang po siya. So, ito pong mga groove na yan, ginigrip niya ng maayos yung welding rod. Pwede nga posisyon niya, naka-diagonal, naka-straight, naka-angle. Di ba? So, yung iba po kasi, nagtataka nga ako, ba't sila nagbebenta ng flat? Dapat talaga meron siyang grip end. Ibig sabihin, meron siyang yung kakagatan niya para hindi siya gumalaw or dumulas. So, yun po yung downside sa mga manufacturer, no? Parang wala na silang pakialam kung ano po yung effective. Basta mabenta ko ng mura, may bumili sa kanila, okay na. So, nangyayari, ito po, laging palit ng palit yung mga welder ng ganitong klase, no? So, sabi ko, in the first place, dapat bumili na sila yung heavy duty. Kaso nga yung heavy duty sa atin, hindi daw po sa ganito. Heavy duty sa kanila, basta mukhang matigas lang, mukhang makapal, yun na. Tandaan nyo, hindi po yun ang heavy duty. Ito kasi hindi dudulas-dulas. Once kasi na dumulas po yan, pwede dito mag-start yung arc. Hindi po doon sa dulo ng stick. Dito po mag-spark yun. Kasi nga, dumudulas-dulas siya. Okay? So yun po yung reason ba't mas maganda yung grip end ang gamitin. Okay? The electrode is placed into the electrode holder. The polarity of the welding cell refers to how the electricity flows from the machine to the workpiece and back. Okay, so ito po yung polarity, no? Tandaan nyo, ito naman po medyo technical na, pero lahat po yan direct current electrode positive. So yung electrode po natin, most common yun yung positive. Okay? So tandaan nyo, sa DC kasi lagi may negative and positive. Sa AC, wala yan. Isang line 1 at saka isang neutral. Syempre may, sa electricity, ano na yun installation. Okay? So ito naman po, DC kasi direct current, electrode positive. Ito po yung halos lahat ng welding machine nakaganyan na. So no need naman po kayo mapraning dyan kung magkakamali kayo dyan o something. Lahat po yung DCEP na. Okay? Kahit yung machine po natin, yung electrode positive. Okay? So, kumbaga yan lang po, parang i-explain sa inyo na may mga ganyan pa yan. Pero lahat naman na DCEP na. The current will either be DC and the other connected to the negative terminal at the DC electrode positive. So check the name. So makikita nyo po, halos lahat naka-DCEP, DCEP, o DCEP, DCEP. Sabihin, no need naman na kailangan pa itanong sa, baka po kasi minsan, napansin ko ito sa ibang sir, DCEP ba yan sa magbibili ng welding machine? Sabi ko lahat na po halos DCEP na. So, no need na para yun ang tanongin mo. Ang tanongin mo, gaano kakapal yung capacity, saka gaano taas yung amperes. Okay? So, yung amperes, yan po yung ginagamit natin para malaman kung anong lakas na nung hinihigop niyang kuryente para i-turn niya into heat. Yung amperes po kasi, yun yung part ng electrical na term na para to generate heat, amps. Okay? So, yun po yung nagre-regulate din dun sa lakas ng tunaw niyan. Pag mas mataas yung amperes, mas mabilis pong matunaw yung bakal. Okay? So, tandaan nyo po, meron tayo mabibili na 200 amperes, 300 amperes. Hanapin nyo lang po yung kaya dun sa gagawin nyo. No? Hindi nyo naman po kailangan bumili na 600 amperes kung ang welding nyo lang po ay 1.2 mm. Kahit 200 amperes lang po, sa bahay pwede na yan. Pero kung mag-welding po kayo, yung mga mga tulay, mga ganyan, kailangan nyo po minimum dyan, mababa na yung 600. Okay? Kasi po, kailangan nyo na mas makapal na metal na kailangan po, mas malakas din yung tutunaw sa kanya. Okay? And syempre, may tinatawag din po na duty cycle. Lahat po ng welding machines natin, may tinatawag na 60-40 duty cycle. Okay? So, ano po ba yung term na duty cycle? Yung duty cycle, ito po yung reason para po hindi masira yung welding machine. I-divide na lang po natin sa 10 minutes, no? Pag sinabing 10 minutes, yung 60-40, yung 6 minutes po, yun po yung tuloy-tuloy na nag-iinit kayo ng metal, nagtutunaw kayo. Okay? Naghihinang kayo. And then yung 4 minutes, yun yung pahinga. Kailangan po laging ganun. May 60 minutes na diretso, meron din pong 4 minutes na pahinga. Ngayon, magre-restart naman po lagi yun. Magre-restart siya, no? For example, nag-welding po kayo ng 1 minute, hindi nyo naman po kailangan ipahinga ulit ng another siguro
quarter ng ano no, ng oras ng 1 minute na yan para po makuha 'yon. Ibig sabihin, lagi niyo naman po yung nagre-restart. So hangga't pinapatay niyo siya after ng weld. So pag tuloy-tuloy lang po 'yun, napapahinga niyo siya. Kaso yung mga welder po kasi natin, gusto tuloy-tuloy lahat 'yan. Eh wala naman pong machine na ganun kalakas. Kahit na sabihin niyo po yung pang heavy duty, hindi po siya ganun gamitin. Kasi yung mismong machine po, natutunaw na din siya pag tumagal. Yun po yung tinatawag na duty cycle. Kung gaano siya tatagal dun sa init. Okay? Kasi isipin niyo po, sa liit lang nito at sobrang tagal yung tinutunaw yung bakal, pati po ito matutunaw na, no? Yun po yung point niyan. So wala ka ng way para ayusin yan pag nasira. And syempre, mag-overheat din po yung system ng welding machine. Okay? So, wala naman po siyang interval, pero sir, ano lang, yun nga, pag lumagpas na kayo ng 6 minutes, kailangan meron kayong 4 minutes na pahinga. O, let's say sabihin nyo, 5 minutes naman kayo, at least meron kayong 30 seconds or ilang ano na pahinga. O, baga may bibigay kayo ng ano po, ng pahinga talaga. Kasi yun naman at least 2 minutes na pahinga. Pero I'm sure sa ganitong project po, hindi mo naabot ng 1 minute kayo sa diretso dyan. So, kahit po tuloy-tuloy nyo gamitin dahil napapahinga naman siya pag pinatayin nyo na po. Kasi may electric fan sa loob yun eh. Dalawa yung ventilation niya. Isang pahigop sa isang palabas. Okay? So, ito po pala tipid sa kuryente kasi inverter na. Naalala nyo, may inverter na aircon, siyempre ref. Ito rin po, meron na. Kasi yun po yung reason bakit lumiliit yung vending machine. Dahil wala na pong masyadong malaki, no? Ibig sabihin yung mga masyadong malaki kasi more industrial approach na yun, eh yun po kasi transformer type, hindi siya inverter type. Okay? Yun po yung nakita nyo, sinlaki na aircon, tapos itatap pa sa mainline. Okay? Factory's recommendations for the proper setting. Stick electrodes are made with a variety of metal alloy compositions and flux chemistries. Okay? So yung ating flux po or yung nakadikit doon sa ating stick weld, tatandaan nyo lang po na yun, meron pong iba-ibang components or chemistry na naka-embed. No? Hindi po isa lang yung parang pulbos na nakalagay dyan na flux. Depende po sa weldingin nyo. Ang problema dito sa hardware, pag pumunta ka sa hardware, marinig mo, may special at saka ordinary. Wala pong term na ganun, no, sa welding. Kasi may term talaga na specific para dyan. Kaso nga lang, yung Pilipino kasi, naging ganun na yung term para dun sa mas magandang welding rod, ganyan. Pero tandaan nyo, iba-iba po yung use. Yung sigurong special, mas mahal. Yun lang naman rason. Pero hindi po siya dahil titibay yung welding nyo, gaganda yung welding nyo, hindi. Okay, so naging problema po natin yan dahil nagiging common term na ngayon dun sa market yan, which is dapat hindi ganun. Yung tamang way dapat. Okay? So ngayon, pag bumili po kayo ng, ng stainless na rod, tapos gagamitin nyo sa ordinaryong metal, hindi po siya didikit. So ibig sabihin, meron po kasing nangyari sa akin yan, sa site namin. Sabi niya, sir, marunong ako mag-welding, kaya ko na gawin yan. E di ngayon siya, bumili ng materialis. Hindi niya siguro alam na marunong ako mag-welding. Kaya ako lang inutos kasi po, marami pa akong gagawin. Madali lang may gagawin niya, didikit lang naman niya yung isang bagay. Ngayon nagulat ako, bakit stainless ginamit mo dito? Nakadikit naman siya. Ang problema po, pag pukpok ko na ganyan, sigurado tatanggal din yun kasi tandaan nyo, ang metal po, kailangan nyo pong i-blacksmith yan or kailangan nyo tunawin ng totoong tunaw bago po sila mag-mix. No? So parang nangyari, dinikit lang niya sa ibabaw pero hindi po naghalo yung dalawang bakal kasi magkaiba sila ng chemistry. Okay? So make sure po kung ano yung metal na i-weld nyo, yun din po yung rod na ilalagay nyo. Okay? Hindi po gaganda yung weld dahil maganda yung welding rod. So, okay ka ng component. Yes, kasi po hindi sila mag-mix, hindi sila magko-coalesce, hindi sila maghahalo. So, yung stainless na ka-GI, Hindi talaga sir. Pero pwede yung GI at saka yung ordinary metal. Yung mga high-speed steel black iron. Pero yung cast iron, iba pa po yun, cast iron. Pundidong bakal. Kasi yun po, cast-end sila. Molten din cast-end. Ibang klaseng welding rod. Kasi po yun, pag binigla nyo ng init yun, puputok, magkakrap lalo. So yung mga nagwe-welding ng mga makina na luma, mga cast iron na mga head niyan, ganyan. Iba yung gamit nila. Ano na makalawak ang pasay? Sir, sobrang bilis. Pero sobrang stable na. Hindi siya hindi siya mabigat siya. Yes, sir. Yung kanina po, yung may gas. Basta may gas. So. Kasi pag nag-aluminum po kayo, iba rin yung ano niya, hindi rin siya DCEP, AC siya, alternate.
Oh, di ba? Yun yung mga ano niyan eh. Tapos, kaya po ibang welding machine yun kasi kailangan po kasi wag masyadong matunaw agad yung alum. Ang bilis po niya kasi matunaw. So, nangyayari, kailangan po alternate current para pabalik-balik lang muna siya. Hindi siya nag-stay dun sa isang point. Kailangan yung buong katawan niya mag-init. Parang ganyan. Okay? So, yun po, ibang klaseng welding machine na din. TIG, yung ginagamit sa stainless. Yung po nakikita niyo parang ahas yung itsura ng pag-weld. Yun po yung ginagamit for the stainless. Yung stick nila, ordinary yung ano lang, welding rod. Tapos, nakahiwalay yung gun. TIG machine yung gamit. So, sunod gagawa po ko ng klase para doon. No? Problema ko kasi, ako pa lang po yung kaya mag-ituro nung mas higher end na welding. No? So, mangyayari po niyan, kailangan turuan ko din yung mga assistant ko para po ituro sa inyo. Baka po kasi hindi mabuo yung project ng isang araw. So, gagawa ko pa po muna ng ano. No? So, para in the future, matutunan nyo po mag-welding ng stainless at saka po ng aluminum. Kahit small project lang. Kasi, mas complicated na po kasi yung part na yan. Kung gusto nyo mag-repair ng mga aluminum, mga stainless, di ba? Which is yun naman yung gusto natin in the future kasi yun ay parang next of the line na para sa ordinary metal, stainless and aluminum. Okay? Hindi naman na siguro kayo magwe-welding ng bronze, brass, wala naman siguro gano'n, bira na yan. Stainless and aluminum is the next na lang part. Okay? So, ito po kung tatandaan nyo, meron po yung kailangan i-consider dun sa electrode, no? Ito po yun. It's compatible with the base metal. Yan po yun, dapat compatible sa base metal. Kung ano yung bakal nyo, yung bibilin mong electrode. And the position of the joint you want to weld. So kung yung position mo, naka-overhead, dapat ibang welding, rod din yung gagamitin mo. Okay? Yung rod po itself, nag-iiba-iba ng numbers kasi yan. Okay? Often electrodes have the American Welding Society Ito po yung meaning yan. classification code printed on them. This code will identify tensile strength, Okay, yung first number po, tensile strength. Gaano po siya katibay bago po siya mag-breakdown. Ibig sabihin, kung may dinigit na po kayo dyan, gaano kalakas yung hatak bago siya mabali or matanggal. So ito po, multiply nyo by thousands. Pagka nakakakita kayo ng 60-30, yung 60 dyan, 60,000 pulling pounds of power bago po siya mag-breakdown. Kaya may marinig din kayo, 70, mas mataas po yun. Okay, so kaya po nire-require yan kasi unang-una, may mga may mga parts ng isang bagay na wini-weld na kailangan po yung certain strength para bumahod niya. For example, sa barko po kasi hindi pwedeng lahat diyan 70 or 60. Kailangan po iba-iba sila bawat parts. Kasi meron doon nag-reflex siya habang gumagalaw. Hindi po kailangan ng sobrang lakas doon kasi baka mamaya mangyari mabiyak naman siya dahil kukontra-kontra siya masyado. Okay? Matandaan nyo, ang nag-specify po niyan kung sa structural, yung mga engineers na, saka po yung mga architects kung sakaling kakailanganin nyo po ng plans. And I think ngayon sa atin, lacking po sila ng ganyan. No? Marami po nakakausap na engineer architects, hindi rin alam yung ganito. Okay? Kasi dapat po meron silang additional na schooling about sa welding structures. No? Kasi hindi pa pwede na Saka nakakita, ang dami nilang gumagawa dyan, pero may nagigiba pa din. Okay? And syempre, may mga method silang sarili lang na ginagawa. For example, ito alam niyo yung rebar, yung sinasamang semento, hindi pa pwedeng weldingin yun. Bakit? Kasi ibang klase pong bakal yun nandun, okay? Nangyayari po doon, na humihina yung bakal pag natutodo ng init. Okay? Meron pong mga rebar na rated for welding. Ang problema, akala nila lahat yung nabili dyan, para doon sa purpose. Okay, so matugulat kayo, parang ang bilis kalawangin nun, ang bilis ganyan kasi tempered metal na po yung pinatigas na. Pag ininit nyo, mawawala yung tempered naman niya, reverse naman. So hihina siya. So, mahirap i-explain yan doon sa mga taong hindi talaga nag-schooling kasi ipipilit nila yung gusto nila. Dahil sa kanila, ang bakal na tinunaw at nagdikit, matibay na. Pero tandaan nyo po, hihina yung structure ng metal dahil po doon. Iba-ibang klaseng metal yan. So, kailangan talaga i-explain sa kanila, mahabang usapan nyo para mas maintindihan. Kasi, yun po yung reason kung ba't hindi lahat nag-welding. Tinatali ng alambre. Tapos ninyo, pwede naman sana nila i-welding yan. Ba't natin tinatali ng tie wire, di ba? So, ang reason po kasi nakakasira yung heat pagka i-welding nyo sa lang. So, hanggang ngayon, hindi pa nila nagigits. Lagi pong lahat ng pinupuntahan ko sa site, pinagagalitan ko yung mag-welding ng nakaganyan kasi walang strength yun. Akala nila nadudugtong yung gano'n, pero hindi. Ibang klaseng reinforced metal yun. Okay? Ngayon nga, dapat iuso na rin po yung coated na rebar. Kulay violet kasi yun Parang hindi kinakalawang. Yun lang, mukhang tipid-tipid ang Pilipinas
ayaw magpadala dito. No? So yun po kasi para ma-prevent na i-welding. Lahat ng rated for structural para lang nakatayo. Siya anyway. Okay? Para po alam nyo, kasi mamaya magpagawa kayo ng something dyan, yung rebar gamit yung pinaweld nyo para sa tibay. Okay? So yung next number, 1 and 3. Okay? The flex covering type, the appropriate welding position, Okay, so yung sinabi ko yung kanina, yung welding position, ito po kasi number 1, yung pinaka-common. the appropriate weld. Okay, yung number 1 po, yun yung pinaka-common. Yan po yung bibilin nyo kung meron kayo na, ano, no, na gagawin. Kasi ito po yung lahat ng posisyon pwede. Okay? And then yung ibang numbers kasi, magdidepende na dun sa inyong pwedeng overhead, naka-vertical, naka-downward, mga okay? And then yung 3 po, ito po yung flux niya. O anong klase ng flux yung ginagamit nila. Pero kadalasan 3 naman yun kung sa normal metal. Kami 60-13, 70-13, may 60-10 pa nga yun. Pero kadalasan may 1 lagi. Kasi parang ang general purpose. Isipin nyo kung pumunta kayo sa hardware, bumili lang kayo ng ganyan, hindi nyo alam may meaning pala, di ba? So yun po yung dapat maturo doon sa iba kasi hindi po nila mag-gets na may use yung mga yun. Hindi porket tatuto ka doon sa kasama mo na mag-strike ng weld, na pagdikit mo yung metal, enough na. Pwede po yan, maka-aksidente yan, lalo yung mga trusses na nililipad. Napasin nyo sa probinsya lang kayo makakita ng mga bubog na nililipad. Alam niyo yung mga covered code doon na kung sino lang ginawang welder doon. Napasin nyo, ang tibay po nung bakal na yun para lumipad. Pero paano nakapalipad yun? Kasi nga, malamang yun, hilaw yung welding nila or mali yung gamit nilang electrode, mali din yung amperes, mali din yung ano. Pero dito pareho lang naman tayo pinapagay sa Manila, walang nilipat na bubong. Kasi kahit pa paano yung mga dito po natuto, no? Pinapuntuin ko sa kanila. So, one time kasi nagpunta kami dun sa sira dun sa Leyte. Parang kasabi nung mga welders na parang nagano po, no? Nagpapunta sila ng mga mag-check doon para patibayin yung mga structure doon. Napansin nila doon, yung mga welding daw po, parang imbis na eto, medyo ganyan kakapal lang yung weld, tundok-tundok lang. Parang nakaspot-spot lang, no? So, anong nangyari? Anong tibay nun? Sabi nila, sino ba nag-welding yan? Eh, okay naman daw nung una, nakatayo na. Eh, yun na nga eh. Ina-expect nga natin na sa inyo, laging may bagyo. Hindi pa kayo natuto din sa mga, di ba? Parang mas matibay pa nga dun yung mga kahoy na bahay. Doon yung magtataka kasi isipin mo bakal yun, ha? Yun nga po nangyari, parang gusto lang mabuo lang yung structure. Tandaan nyo may mga, may mga tamang susulat. Kasi kahit gano'ng katibay niyan, may weight din itself yung metal, tutumba. Kaso nga lang, hindi nila binandaan yung pag-uwi. Nandun eh, naka-ano po yun, naka-detail. Ewan ko kung ng mga siyempre government official na magbibigay ng permit na yun. Pero ngayon, nakatutok dun sa mga engineering nila yung gagawin doon. So once na may bumagsak ulit doon, yung pangalan ng mga nag-check doon, matik yun, kilala namin sino yung mga nagkamali kasi sila po yung mag-check dapat. Kasi mo, accountable sila lahat dun sa structural nun kasi anong masisira yung isang buong bakal na hangin lang. Wala pang snow yan eh. Kung may snow yan, bumagsak na pala yun. Yung mga basketball court po doon, isipin nyo, kasi yung reason ba't kailangan yung tibayin mo? Kasi yung evacuation center ng mga walang taong, walang mapupuntahan yung tao eh. Tas doon ka pa pala mamamatay, di ba? So yun yung unang pinuntahan po namin, targetin yung bakit yung mga possible na pwedeng evacuation center. Gusto nila doon pumunta yung tao, tapos yung pa yung unang bumabagsak. Diba? Kakaiba eh. Okay? So, yun po yung reason ba't kailangan nyo intindihin to. Kasi sigurado ako yung sinupply sa kanilang welding rod yung pinakamura. Tapos nun, walang tamang label. Nakuha nyo, sabihin nyo ha, pareho lang po yung magiging kung hindi susundan nun. Ang hirap po niya kung mali yung gamit. Sigurado yan, sira agad yung welding. Okay. So yun po yung para naman sa sa stick welding. Consumable electrode po, ibig sabihin lumiliit. Kaya po hindi natin mamamaster in one day yung pagwe-welding ng stick kasi lumiliit siya. So pag lumiliit, naalala nyo, yung muscle memory nyo kasi, di ba? Sabi ko, kailangan may distance ng 1 mm dun sa base metal tsaka dun sa electrode. So pag yan, tinutulak nyo po, lumiliit siya, tapos nag-iiba na naman yung posisyon ng kamay mo, nakalimutan mo yung gap. So nangyayari po, mas matagal siyang i-master. Ako, catch ako 2 weeks yung zero knowledge bago po niya ma-perfect yung pag-weld, no? So kung gusto niyo mag-stick weld, pinaka-readily available po kasi yung consumable na to. Unlike po doon sa binibili namin na to, ito kasi
Naka ano po siya, no? Naka spool wire. Ayan so. So nakaikot siya. Ayun yung balay. So yun po, nabibili naman yun po sa mga bagong klase ng hardware. Pero hindi po lahat yan. Kasi sa ibang probinsya, wala nga yan eh. So, yun po yung reason kung bakit kailangan nyo pa rin mag-stick. Kung sakali po mapunta kayo sa iba o kailangan nyo mag-weld. Kasi kahit nasa mundo ka, may mabili kang welding rod eh. Pwede lang po yun. Oo, di ba? Yun, makapili ka. Pero ito, yung flux cord, parang, ha? Malis ka nga dito, gagawin ka ba ng ano eh, ng hardware. Yes, so kaya po natin, actually, pinopromote ko yan, hindi po dahil din sa brand o kung ano man yung magiging ano sa akin. Kasi alam ko na ito, dito matutuwa kayo, sobrang dali lang yan. Dito, ang mahirap sa klase natin, yung pag-grind, hindi po yung pag-weld. Yung pag-weld, makukuha nyo agad. Yung pag-grinder, kasi syempre may sobra-sobra na mga excess metal yan na kailangan nyo pong tanggalin. Okay? So, yun po yung para doon sa S-mount. Kakating mo yung pa. Opo, kakating din yan. So, gagamitin kasi nating pang-cutting, hindi po siya yung grinder. Okay? Kasi yung grinder is to grind, okay? Not for cutting. Pero pwede naman yan, yun lang. It will take time para ma-master nyo po yung cutting using yung grinder. Kasi unti-unti lang din naman yung ginagrind hanggang sa maputol niya. Pero hindi po for cutting yan. Kasi ang pangalan nga niya, angle grinder. So gagamitin natin yung machine po na nasa sa gilid at saka yung nandito. Ibang klaseng machine din po yung nandiyo sa likod na yan. Cut off at saka po isa cold cut naman yung isa. So separate pa ulit yan. Okay? So yun po yung para doon sa stick. No? Okay? So ito po yung part